rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Personal nga ang kinausap ni Greg ang kanyang daughter-in-law na si Thea tungkol sa mga ilang kasalanan itong ginawa sa pamilya Torrecampo. Dito nga pinaintindi ngayon ni Greg na hanggang kailan nga ba talaga gagawin ni Thea ang paulit-ulit nitong kasalanan at hanggang kailan niya kayang pagtakpan ang mga masasamang gawain nito. Depensa ni Thea na hindi niya naman daw ito palaging ginagawa. Ngunit anya pa nitong si Greg na 16 years ago mula ng pagtakpan niya ang anak nga nitong si Paulo. Kaya naman mas mainam kung ilalagay nga ngayon ni Thea sa kanyang kokote ang mga bagay-bagay na dapat niya nang iwasan. Sa pagkakataong ito ay talaga namang dinepensahan ni Thea ang kanyang mga rason. Bagay ngayon na hindi nga sinang-ayunan ni Greg. Dito niya pinilipit ang mukha ni Thea para paalalahanin ito na siya pa rin ang ulo ng pamilya. Kaya naman dito na agad pinalayas ni Greg itong si Thea. Habang nagre-rebelde pa rin ng paulit-ulit itong si Edward, dito nga niya kaharap ang napakalaking larawan. Habang hawak-hawak ni Edward ang alak, sinabuyan niya ito na siya namang nakita ni Manang Yoli. Dali-dali ngang pinuntahan ni Manang Yoli si Edward, sabay sabi na ano umano ang ginagawa nito. Sinabi ni Manang Yoli na iwanan na ito ni Edward at siya na lamang ang maglilinis dahil baka makita na naman siya ng kanyang amang si Greg at pagdiskitahan na naman ito ng kanyang galit. Subalit dito sinabi ni Edward na pabayaang nakabalandra ng ganon upang makita ng lahat kung gaano umano kawasak ang pamilya Torrecampo. Agad na ngang umalis itong si Edward habang nakatingin na lamang sa di kalayuan itong si Manang Yoli. Samantalang dito na kinompronta ngayon ni Greg ang kanyang anak na si Edward. Sinabi nga ni Greg na mananatiling buo ang pamilya at sama-sama itong maninirahan sa iisang bubong nang sa ganon ay maproteksyonan umano ang kanilang reputasyon at pangalan. Hindi ito sinang-ayunan ni Edward. Hanggang kailan nga ba raw pagtatakpan ni Greg ang walang hiyang pamilya nila? Masyado na nga raw itong madumi na dapat nga raw linisin na ang naturang kalat. Ngunit dito nagalit si Greg. Ngunit hindi naman ngayon na-expect nitong si Greg ang ibabalik sa kanya ni Edward. Nang akmangang susuntukin ni Greg ang kanyang bunsong anak, ay dito nga tinuluyan ng suntok ni Edward sa unang pagkakataon ang kanyang ama. Kaya naman dito nagulat si Greg, hindi niya inaasahan. Kaya dito natuloy sinabi ni Greg na ito na ang huling pagkakataon. Nasasaktan niya umano ang ama dahil handa umanong tanggalan ng mana ni Greg ang kanyang bunsong anak na si Edward. Oras na hindi ito sumunod sa kanyang utos. Kaya naman sa gabing iyon ay dito nag-usap si Greg at si Regina na hindi nga ba raw maganda kung nasa iisang bubong ang kanyang mga anak habang mainit pa ang sitwasyon. Subalit pinipilit nga ni Greg na pagbuklurin ang kanyang pamilya para na nga rin sa kanilang imahe. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Regina. Sinabi ni Regina na mas mainam kung paghihiwalayin niya muna ang kanilang anak nang sa ganon ay humupa ang tensyon at makapag-isip-isip nga sila pareho. Ngunit dahil itong si Greg ay may iniingatang reputasyon, sinabi ni Greg na hindi siya papayag sa kagustuhan ni Regina. Ibabalik umano ni Greg ang kanyang mando at ang pagiging ulo ng pamilya ay hihigpitan niya. Ngunit ang hindi nila inaasahan na sa gabing iyon magaganap
ang pinakamalaking trahedya sa pamilya Torrecampo dahil ang pagre-rebelde ni Edward ay tuluyan na ngang naging sakdal dahil nagdesisyon ito na sunugin ang bahay na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Dali-dali nga ngayong tumayo ang lahat, nagulat at nagsilabasan sa mansyon ng mga Torrecampo. Tinatanong ni Greg kung sino ang may gawa nito. Kaya naman dito na kaya maiisipan ni Greg na ang gumawa sa naturang sunog ay walang iba kundi ang kanyang anak na itong si Edward. Subalit may mas malalim na dahilan at sospek sa naturang nangyayari.